Pagkatapos ng trono ng Diyos, nilikha ng Diyos ang mga anghel mula sa liwanag, at sila ay marami. Nilikha sila ng Diyos bilang malakas sa pagsamba, at sa pisikal na anyo, na mailayuning sundin ang mga utos ng Diyos. Sila ay magandang hitsura, at malaki ang sukat, mayroon silang mga pakpak, at mayroon silang maraming anyo. Sila ay walang kamatayan, at hindi sila kailanman sumuway sa Diyos. Sa ikapitong langit, mayroong Sidratul Muntaha, isang puno malapit sa paraiso na tirahan. Ang puno ay nagmamarka sa sukdulan na hangganan sa ikapitong langit, na hindi madadaanan ni numan, kahit mga anghel. Ang malaking punong ito ay sumasakop sa lahat ng paraiso at kalangitan. Ang puno ay may walang katapusang bilang ng mga sanga. Sa bawat sanga ay may walang katapusang bilang ng mga dahon. Sa bawat dahon ay nakaupo ang isang malaking anghel. Ang ugat ng puno ay nasa ika-6 na patong ng langit. Ang mga dahon nito ay parang tainga ng elepante, at ang mga bunga nito ay parang malalaking banga, at mayroon sa ikapitong langit. Isang sagradong lugar para sa mga anghel ay matatagpuan na tinatawag na Baitul Mamuor, ang madalas na bahay, kung saan ang 70,000 anghel ay sumasamba araw-araw, at hindi na sila makakabalik dito dahil sa napakaraming mga anghel. At isang sariwang batch ang pumapasok dito araw-araw. At sa bawat langit, may isang bahay na puno ng mga anghel na pumupunta doon upang sumamba, at ang pangalan ng bahay na nasa unang langit ay Baitul Izza, ang bahay ng karangalan, at ang pangalan ng anghel na namumuno sa mga anghel sa pagsamba ay si Ismail, ang anghel. Si Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay nagsabi, sa lahat ng kalangitan, walang puwang ng isang paa, o kahit isang kasukasuan ng daliri o kamay, na walang nakadapa na anghel, o isang yumuyukong anghel dito. Pag dumating ang araw ng muling pagkabuhay, sasabihin pa rin nila, hindi ka sana namin sinamba, gaya ng nararapat sa iyo na sambahin, kung hindi namin ginawa iyon nang hindi nag-aanib sa iyo ng mga kasosyo, kapag sila ay sumasamba. Ginagawa nilang kumpleto ang hanay at nananatiling malapit sa isa't isa, at punan ang mga puwang sa hilera, at ganyan ang propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay nag-utos sa amin na sumamba. Ngayon ay pinag-uusapan ang tungkol kay Gabriel. Siya ay isang arkanghel. Siya ay may mataas na katayuan at mataas na istasyon sa tabi ng Diyos. Lahat ng mga anghel ay sumusunod kay Gabriel. Ang Diyos ay may malaking pagtitiwala sa kanya, na kung bakit siya ang ambasador sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga propeta. Bumababa sa kanila na may mga paghahayag. Siya ay may 600 pakpak, at ang distansya sa pagitan ng bawat pakpak ay tulad ng ang distansya sa pagitan ng silangan at kanluran, na puno ng bawat pakpak ang abot tanaw. Michael. Si Michael ay isa ring arkanghel. Sino ang may pananagutan sa pag-ulan at mga halaman, mayroon siyang mga katulong na gumagawa ng iniutos niya sa kanila. Sa utos ng Diyos, ibinabahagi nila ang mga hangin at mga ulap, ayon sa kalooban ng Diyos, ang makapangyarihan. Mayroon ding anghel ng mga bundok, at bawat tao ay may anghel, sinisingil sa pagprotekta sa kanya sa panahon ng kanyang pagtulog at pagpupuyat, at mayroong nagtatala ng mga anghel, isang nakaupo sa kanan at isa sa kaliwa. Sila ang mga tagamasid, ang isa ay nagtatala ng mabubuting gawa, at ang isa ay nagtatala ng masasamang gawa. Tungkol naman sa anghel ng kamatayan, ang kanyang pangalan ay hindi ginawang malinaw sa Quran, o sa mga tunay na kasabihan ng propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ang anghel ng kamatayan. Sino ang nakatalaga sa iyo? Kukunin ang inyong mga kaluluwa, kung magkagayo idadalhin ka sa iyong Diyos, mayroon din siyang mga katulong na kumukuha ng kaluluwa mula sa katawan, hanggang sa umabot sa lalamunan, kung saan kinuha ito ng anghel ng kamatayan sa kanyang kamay. At kapag kinuha niya ito, hindi niya ito iniiwan sa kanyang kamay ng higit sa isang kisap mata, bago ito kunin ng kanyang mga katulong, at itinapon sa mga takip na angkop dito, ang mga gumagawa ng mali sa kanilang buhay. Dadalhin ng anghel ng kamatayan ang kanilang mga kaluluwa sa sakit, labis na pananakit, kapag kinuha sila ng mga anghel sa kamatayan na hinahampas ang kanilang mga mukha at kanilang mga likod. At yaong mga matuwid sa kanilang buhay, ang anghel ng kamatayan ay kukuha ng kanilang mga kaluluwa sa kaginhawahan at paggalang. Ang mga kinukuha ng mga anghel sa kamatayan ay mabuti at dalisay, pagkatapos ay umaakyat sila kasama ang kaluluwa. Kung ito ay isang matuwid na kaluluwa, ang mga pintuan ng langit ay nangabuksan para dito. Ngunit kung ito ay hindi matuwid, mananatiling sarado ang mga pintuan ng langit, at ang kaluluwa ay itatapon sa lupa, at nariyan ang mga anghel ng libingan, Munkar, at Nakir.
Sila ang may pananagutan sa pagsubok sa libingan, at sinisingil ng responsibilidad ng pagtatanong sa mga naninirahan sa libingan tungkol sa kanyang Diyos, kanyang relihiyon, at ang kanyang propeta, at kanilang sinusubok ang matuwid at ang mga makasalanan. Mayroon silang itim na mukha at asul na mga mata, at mayroon silang mga pangil. Ang kanilang mga pisikal na anyo ay nakakagambala, at ang kanilang mga tinig ay nakatatakot. Ang tagapangalaga ng paraiso ay isang anghel, na ang pangalan ay Ridwan, at ang tagapangalaga ng impyerno ay si Malik. Ngayon ay nagsasalita tungkol sa Raphael, isa rin siyang arkanghel. Ang Diyos ay nasa itaas ng trono, at gaya ng sinabi namin sa iyo noon tungkol sa may dala ng trono ng Diyos, na ang distansya sa pagitan ng kanyang tainga at balikat ay 700 taon ang haba, at si Raphael ay isa ang may dala ng trono, at hihipan niya ang trompeta sa utos ng Diyos 3 beses. Ang unang trompeta ay magiging trompeta ng kakilakilabot. Ang ikalawang trompeta ay magiging trompeta ng pagkahimatay. At ang ikatlo ay magiging trompeta ng muling pagkabuhay.